Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping valid ba ang bentahan ng property kung walang pirma ng asawa? Dito sa Hukumang Pantahanan! Wala ka na bang balak ayusin yung buhay mo? Alam mo naobserbahan ko sa'yo. Simula nung naghiwalay kayo ni Paula 5 years ago, para bang nagrebelde ka na sa sarili mo. Unti-unting nawala yung Karen na nakilala ko. Yung masipag, may ambisyon, yung matalino at yung masayahin. Diana, sa totoo lang, simula nung naghiwalay kami ni Paolo, parang nawala na ako ng gana sa buhay. Bes, hindi naman ibig sabihin na kapag naghiwalay na kayo ng asawa mo, hihinto na ang pag-iikot ng mundo mo. Kung tutuusin dapat nga lalo kang magsumikap na umasenso. Ipakita mo doon sa asawa mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Karen, huwag mo hayaang masira ang buhay mo nang dahil lamang sa galit ka sa pang-iiwan sa inang asawa mo. Sa totoo lang, Bes, nabababawan talaga ako sa reason mo na si Paolo dahilan kaya ganyan ang naging buhay mo. Kaya sabay tayong lumaki at nakapag-asawa. Para na rin tayo magkapatid. Kaya concern ako sa iyo. Gusto kitang tulungan baguhin ang buhay mo. Pero siyempre, nasa iyo pa rin ang motivation. Kaya siguro minalas ako kasi sukob tayong dalawa. Ay, sus, Karen! Hindi totoo yung kasabihan na sukob na yan. Nagkataon lang na mali ka ng pinakasalan. Kaya ganyan ang nangyari. Diana, Magbago ka na, Karen. Dahil sa huli, ikaw rin ang lalabas sa kawawa at talunan. sino naman kaya tong bisita ko? Baka maniningil na naman ng utang. Bahala na. Good morning po, ma'am. Sino kayo? I'm Attorney Sevilla from Paradise Bank. Nandito po ako para iserve ang foreclosure notice sa property ninyo. Ngayon na? Wala pa ako malilipatan Tsaka, bakit naman biglaan? Ma'am, binigyan na po kayo ng ilang buwang palugit ng bangko para mabayaran nyo ang lahat ng liabilities nyo. Pero, Sadly, hanggang doon na lang po ang kayang ibigay sa inyo ng bangko. I'm sorry, ma'am. Pero kailangan nyo na pong lisanin ang bahay nyo ngayong week na ito. Hello, Karen. Diana? Ganun ba nangyari? Paano na ngayon yan? Saan ka natitira ngayon?
Hindi ko nga alam eh. Patay na ang parents ko, tsaka wala naman silang naiwang ari-arian sa akin. Bukod dun only child lang ako ng mga magulang ko. Kaya wala akong malapitang kaibigan. Mga kamag-anak mo. Di man ako close sa mga kamag-anak ko. Tsaka nasa Jensen pa sila. Diana, baka naman pwede mo akong matulungan? Alam mo, gusto sana kita patirin sa bahay eh. Kaso maliit lang yung condo unit namin ni Alex. Tapos, 6 pa kaming naroroon. Kasama pa namin yung biyanang kong babae. Ganun ba? Oo pasensya ka na Karen ha. Kung hindi kita matutulungan sa ngayon. Okay lang. Oh, wait. Bakit hindi mo hanapin yung asawa mo? Baka sakaling matulungan ka niya. Oh, napasyal ka, Karen. Siguro naman, Paolo. After 5 long years, hindi ka nagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ako tong may malaking kasalanan sa'yo. But it seems na mukhang nakamove on ka na rin. Oo. Matagal na ako nakamove on sa sakit. Siya nga pala, Paolo. Pasensya ka na, pero kakapalan ko na mukha ko. Kailangan ko ng tulong mo. Sige, sabihin mo sa akin. Ano bang may tutulong ko sa'yo? O ano, masarap ba yung pagkain, Karen? Oo naman. Ang galing nagluto nito, ha? Chef quality. Well, tapos ng culinary arts si Selena. Oh? And she's currently working as a chef sa isang kilalang restaurant sa BGC. Wow. Ang galing mo naman, Selena. Thank you. Anyway, ano pala sadya mo sa amin? Anong klaseng tulong yung kailangan? Selena, pwede ko bang kausapin si Paolo ng kami lang? May mahalaga lang kaming pag-uusapan. Bakit hindi mo pa sabihin sa harapan ko? Oh, Selena. Kakausapin ko lang si Karen. Manood ka muna ng TV sa sala. Sige na. Okay, fine. Pero sabihin mo dyan sa ex-wife mo, bilisan niya. Aalis pa tayo ngayong hapon. Okay. Oh, wala na si Selena. Ano bang importanteng sasabihin mo sa akin? Tungkol dun sa mga properties na naipundar natin. Siguro nga, naghiwalay tayo, pero tingin ko, may karapatan pa rin naman ako sa mga yon kahit nasa iyo lang nakapangalan ng mga titulo. Alin ba sa mga properties natin ang gusto mong ibenta? Yung vacant lot natin sa Dalsol Street, 150 square meters din yun. Wala namang nakatayong bahay doon. Napapabayaan lang. Baka naman pwedeng ibenta mo yun tapos hati na lang tayong dalawa. Paolo, kailangan ko lang kasi ng pera eh. Alam mo namang baon na baon ako sa utang ngayon. Oh, okay. Sige. Ibebenta ko na yun. Tapos yung mapagbebentahan, hahatiin natin ng pantay sa ating dalawa. Salamat. Salamat, Paolo. Alam mo, masaya ako kasi kahit na hindi naging successful ang marriage natin, nandiyan ka pa rin para suportahan ako. Wala yun. Basta palagi mong tatandaan na handa kitang tulungan anumang oras. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Balita ko, Paolo, naibenta mo na yung kakarampot na lote mo. Oo, naibenta ko na. 2.2 million pesos. Bakit naman binenta mo ng palugi? Magandang lokasyon nun. Sa Quezon City. Malapit sa eskwelahan. O, pwede natin gawing paupahan yun, tayuan ng bahay. Sinubukan kong ibenta sa mataas na halaga pero walang kumakagat.
Kasi halos katabi ng Labudahan Abattoir. Kapag tanghali, bumabaho ang paligid dahil sa sinusunog na kaning baboy. At saka kailangan ni Karen ng pera kaya ibinenta ko na kahit palugi. 5 taon na kayong hiwalay ni Karen, di ba? Dapat wala na siyang karapatan sa mga property na nasa iyo. Oo, tama ka. 5 taon nga kaming hiwalay pero sa mata ng batas, siya pa rin ang asawa ko. At na-acquire ko ang mga properties na yon nung nagsasama pa kami bilang mag-asawa. Kaya may karapatan siya sa mga ari-ariang naipundar ko. Sana last na yon. Ngayong nabigyan mo na siya ng pera, sana wag na siyang bumalik. Ma'am, ito na po yung mga orders niya. Oh, thank you. Sige po. Ba? Ang dami mo namang in-order, Diana. Mauubos ba natin tong 2? Oo naman. Hoy, kailangan mo magpakabusog kasi namamayat ka na naman. Teka, mabalik tayo sa usapan natin kanina. Magkano binigay sa'yo ni Paolo nung mabenta ang property niyo sa Del Sol? Nakakuha ko ng halos 1 milyon sa kanya. Ayun, pinambayad ko ng mga utang ko. Yun nga lang halos 3/4 ang nawala sa akin. Less than 200,000 na lang ang natitira sa akin. Diyos Mariose. Mauubusan ka na naman ng pera niyan. Yun na nga eh. Kaya ngayon pa lang, naghahanap na ako ng trabaho. Karen! Ay, Karen! Ronald! Dito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Napadaan lang. Kasi nakita ko kayong kumakain, kaya pumasok na ako at lumapit sa inyo. Kumusta na kayo? Eto. Ayos lang kami. Ikaw? Same. Medyo busy lang kasi marami akong inaahenteng mga properties. Anyway, speaking of properties, alam mo ba, Karen, na maraming properties na ipinabenta sa akin ng asawa mo? Oh? Talaga? Ano-anong mga properties? Well, yung commercial house and lot sa Tandansora, yung 5-story building sa Bipra, at saka yung bakanting lote sa Premium Street Extension. Naibenta na ba yon? Yung sa Vipra na ibenta na, 32 million pesos. Wow. Teka, Ronald. Bakit naibenta ang property na yon nang walang pirma ni Karen? Oo nga. Na-acquire namin ang property na yun nung nagsasama pa kami bilang mag-asawa. Ang buong akala ko, nahati-hati nyo na mga properties na napundar nyo nung naghiwalay kayo. Naghiwalay kami, oo. Pero, kasal pa rin kami hanggang ngayon. Walang annulment na na-file. At saka, ipinaubaya ko muna kay Paolo ang pangangalaga ng mga ari-arian namin. Pero hindi dapat ibenta yun nang walang consent ko. Kasi yung titulo ng property nyo sa Vipra, kay Paulo lang nakapangalan, kaya mabilis na naibenta. Huh? Teka, paano nangyari yun? Ronald, ngayong naibenta na yung property sa Vipra, sino nakikinabang? Si Selena? Nagtataka naman ako. Bakit ibinibenta ni Paolo ang mga properties namin? Sa pagkakaalam ko hindi pa naman siya nalulugi sa mga negosyo niya. Tingin ko, Karen, sinusulsulan siya ng kabit niya. Kaya niya ibinebenta ngayon. Maghahabol ako. Kailangan makuha ko ang parte ko sa mga properties na ibinenta niya nang walang perma o consent na nagmula sa akin. Sa mata ng batas, ako pa rin ang legal wife. At kahit na hindi ako legal expert, alam ko may karapatan ako sa mga naipundar namin ng asawa ko. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Nasaan si Paolo? Kailangan ko siya makausap. Nasa business trip siya ngayon. Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? Yung 5-story building na property namin, ibinenta ni Paolo nang hindi ko alam. Hindi na kailangan pa na malaman mo. Anong hindi kailangan? Baka nakakalimutan mo. Asawa ko pa rin si Paolo sa mata ng batas. At saka,
Na-acquire namin ang property na yun nung nagsasama pa kami bilang mag-asawa. Oh, ganun? Ganon. Bakit sa kanya lang nakapangalan ng titulo? Hindi nga nakalagay ang pangalan mo doon bilang asawa? At saka bakit ka pa maghahabol? Wala ka namang na-contribute sa pagbili ng properties na yon. Di ba plain housewife ka lang? Siguro nga plain housewife lang ako noon. Pero alam ko ang karapatan ko bilang housewife ni Paulo. Wala ka na ring habol. Kasi nga naibenta na. Di ba parte ako sa napagbentahan? Nasa 30 million pesos mahigit ang pinagbentahan ng property namin. Alam mo namang ikaw lang ang makinabang? Oy, sa totoo lang, wala ka dapat karapatan sa mga ari-arian ng asawa ko. 5 taon na kaming nagsasama. Pero lahat ng mga properties na pag-aari niya, naipundar niya nung mag-asawa pa kami. Hindi pwede yan. Maghahabol ako. Hindi pwedeng wala akong makuhang parte sa mga pinagbentahang properties. At kapag nagbenta ulit si Paulo ng mga properties namin, dapat may abiso at permiso mula sa akin. Selena, ipaglalaban ko hanggang sa huli ang karapatan ko bilang legal wife. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping valid ba ang bentahan ng property kung walang pirma ng asawa. Malaki po ang habol ni Karen sa mga ari-ariang napundar ni Paulo habang sila ay kasal pa. Sa ilalim po ng batas, ang mag-asawang ikinasal mula August 3, 1988 o sa panahong in effect na ang Family Code ay sinasaklaw ng Absolute Community of Property. Sa Absolute Community of Property, ang lahat ng mga ari-ariang napundar bago pa ikasal at habang kasal pa ay pagmamay-ari ng mag-asawa maliban na lamang sa mga sumusunod. Una, properties acquired by gratuitous title o yung mga tinanggap ng libre sa pamamagitan ng donasyon at mana ng isa lamang sa kanila. Pangalawa, mga properties for personal use tulad ng mga damit at sapatos except ang alahas na nananatiling bahagi ng absolute community. At pangatlo, mga ari-ariang napundar ng isang spouse bago pa ang kasal kung may legitimate descendants o kasal at may anak sa una ang isa sa kanila. Ibig pong sabihin, lahat ng ari-arian na nabili habang kasal pa, bagaman at may kinakasama ng iba, ay pag-aari pa din ng 2 taong ikinasal. Ito po ay kahit pa nakapangalan lamang sa iisa sa kanila ang titulo ng property at kahit pa ang isa sa kanila ay walang naging ambag na pera sa pagbili nito. Sa ilalim po kasi ng batas, maging ang sweldo ng asawang nagtatrabaho ay bahagi ng absolute community and therefore pagmamay-ari din ng asawang hindi nagtatrabaho. At dahil ang mga ari-ariang ito ay bahagi ng absolute community, hindi po maaaring ibenta ang alinman sa mga ito kung walang consent o pahintulot ng asawa. Sa Article 96 ng Family Code, in the absence of such authority or consent, the disposition or encumbrance shall be void. Walang bisa ang transaksyon kung walang pahintulot ng asawa. May 5 taon po ang asawang hindi nagbigay ng pahintulot para habulin ang property at ipadeklarang walang bisa ang transaksyon. Sa makatwid, may karapatan po si Karen na habulin ang lahat ng mga naibentang ari-arian o makakuha ng 50% ng lahat ng halaga ng napagbentahan. Maliban pa dito, kahit na po ang mga ari-ari ang nabili ni Paulo habang nagsasama sila ng kanyang live-in partner, ay maari pa ring makiparte si Karen dahil kasal pa silang dalawa. In fact, dahil nangangaliwa si Paulo and therefore the erring spouse, maari pong dumulog si Karen sa korte para sa judicial separation of properties o legal separation at hilingin sa korte na ma-forfeit ang lahat ng share ni Paulo sa mga ari-arian at ibigay lahat ng ito kay Karen. Dagdag pa dito, kung mapatutunayan ni Karen na walang trabaho o walang pinansyal na kakayahan ang kinakasama ni Paulo para bumili ng properties, maging ang mga ari-ari ang nakapangalan sa kinakasama ni Paulo ay maari pa ring bawiin ni Karen. At
Yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang